Sinimulan ng komite sa Kamara ang masusing pagsuri sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Tinalakay ng ad hoc committee ngayong araw ang ilang isinusulong na pag-amyenda sa ilang probisyon ng BBL. Ang detalye sa ulat ni Sweden Velado. Matapos ang mahigit 30 public hearings ng Kamara sa isinusulong na Bangsamoro Basic Law, formal nang sinimulan ngayong araw ang masusing pagsuri sa BBL. Ito ay upang amyendahan ang ilang bahagi ng BBL para mas mapaayos at mapabuti ang nilalaman nito. Sa oras na matapos amyenda sa BBL, magsisimula na ang botohan ng 75 miyembro ng House Ad Hoc Committee for Bangsamoro Basic Law. Ayon sa pinuno ng komite na si Congressman Rufus Rodriguez, mahalagang usapin ngayon sa mga probisyon ng Bangsamoro Bill ang constitutional bodies. Aniya, kailangang malinaw na nakasaad sa BBL na hindi maaaring magkaroon ng sariling Commission on Audit, Civil Service Board at Human Rights Commission ang bubuuing Bangsamoro government. Still the constitutional bodies, the Bangsamoro Commission on Audit, which cannot be done because we have a audit, we have a national commission. They cannot have an electoral body because we have a COMELEC. They can have their own civil service board because we have a civil service commission. The ombudsman has always the primary powers over disciplining public officials and not the Bangsamoro government. And then the human rights, it's a national commission. And then the police we cannot give the chief minister operational control and supervision of the police because the police is under the city and municipal mayors in terms of operation and control. And lastly, and then second to the last is the military. The commander-in-chief cannot be subject to any permission, any coordination before the deployment of the armed forces there. The defense and security of the region shall be the responsibility of the national government. Bukod sa mga mambabatas, kabilang din ang pro-peace advocates sa dumalo sa executive session upang magmasid sa gagawing voting process. Si Cardinal Orlando Quevedo ng Peace Council naniniwalang ang Bangsamoro Basic Law ang magbibigay daan para makamit ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao ang social justice, gayon din ang matagal na nilang minimithing kapayapaan. The implementation of the Bangsamoro Basic Law is very important. It is a question of social justice and development, and the Bangsamoro Basic Law promises that. Samantala, binuksan ang executive session sa publiko at media upang matiyak na masusundan ng mabuti ng mamamayan ang takbo at buong proseso ng pagsulong sa BBL. Paliwanag ni Congressman Rufus Rodriguez, tinapos lang nila ngayong araw ang lahat ng amendments at bukas ay magsisimula na ang botohan sa kada probisyon ng BBL hanggang Miyerkules. Matapos maipasa sa committee level ay iaakyat naman ang BBL sa plenary session na target maipasa bago matapos ang buwan ng Mayo at mag-adjourn ang Kamara. To finish it by the end of the month, May, so that we can send it to the Senate on the first week of June. Sa huli, sinabi ni Rodriguez na bagaman hindi niya hawak ang boto ng kanyang mga kapwa mambabatas, nakatitiyak naman itong bawat public servant ay nais ng kapayapaan para sa kanyang bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.